Cebu Escolar at dito na rin niya nabatid ang tunay naming pakay sa kanyang ina. Kasi simula bata, hindi niya nakita yung kapatid niya. Tapos, naawa po ako sa kanya kasi lagi niya sa akin sinasabi na gusto niya makita yung kapatid niya. Sabi na, Isinama na rin namin si Lisa papuntang Dumaguete para alalayan ang ina na kinakabahan sa maaring datnan sa iniwanang bayan. Matapos ang isang oras na biyahe mula Maynila, narating din namin ang probinsya ni Nanay Magdalena. Hindi na raw sanay sa mahaba ang biyahe si Nanay Magdalena at medyo malayo-layo pa ang pinanggalingan niya. Kaya mas mainam na magpahinga muna sila rito. Samantala, pagkakataon na rin ng aming staff na tuntunin ang pamilya ni Nanay Magdalena. At dito, sa maliit na barong-barong na ito, kami itinuro ng mga taong aming napagtanungan. Tugma sa matandang nakaupo ang mga naalalang impormasyon ni Nanay Magdalena sa kanyang ina. Ang linya at kulubot sa kutis ni Nanay Lucina ay kutumbas daw ng ilang taong pangungulila sa nawalay na anak na si Magdalena. Dito na rin namin nakilala ang ilang kapatid ni Nanay Magdalena na sina Rosalinda, Ernesto at Arlene. Sa Mindanao na raw naninirahan ang dalawa pang kapatid. Sumakabilang buhay na ang ama dahil sa sakit sa puso at hindi nila itinanggi ang kwento na ang haligi ng tahanan ay nananakit noon. araw-araw, pag hindi kami bumigay ng alak, anuhin kami. Binugbog. Ang kalupitan din ng kanilang ama, ang alam din nilang dahilan kung bakit nahiwalay ang kapatid na si Magdalena. May kapatid akong nawalay na sabi ng nanay ko, si Magdalena po. Tapos hindi ko na nakita siya sa since birth. Since birth, hindi ko nakita. Tapos wish ko na sana makita ko siya kahit kung buhay pa siya ngayon, makita ko siya. Tumatanda na raw ang kanilang ina, kaya naman iisa lamang ang panawagan ng magkakapatid. Hindi ko alam kung anong itsura mo. Hindi ko nakita. Sana nang kung anong mang ginawa ng papa natin, hindi tayo pinapagtayan ng mama natin. Sana patawad mo na sila. Kinabukasan, maaga pa lang, ay inaya na kami ni Nanay Magdalena na hanapin ang dating tinitirhan. Dahil sa tagal na ring nilisan ng Dumaguete, malaki na nga raw ang ipinagbago ng lugar. Hindi alam ni Nanay Magdalena, dito na rin matutudukan ang matagal niyang pinapangarap. Maya-maya pa'y, Tita po. pagtangis ni Nanay Magdalena ang narinig ng mga sandaling yun. Ako'y kuwan, kinamanguran. ilang dekadang pangungulila nila sa isa't isa. At sa tagal ng panahon na naging palaisipan sa magkakapatid ang pagkawala ni Magdalena, ngayon mabibigyang linaw na. Nakalang hindi po ninyo alam na tinapon po ng Papa dito po sa dagat. Ha? Tinapon po ako ni Papa noon.
nahulog po ako sa bangka. Tapos nakarating doon ako sa pantalan. Hindi po ninyo alam. Matagal na panahon. Hindi po ako ninyo hinahanap. Kayo hinahanap ko. Pero hindi ninyo ako naalala. Pagpapatawad ang umiral kay Nanay Magdalena. Ang mahalagay, kapiling niya muli ang ina at mga kapatid. Tila isang balikbayan, matagal nang hindi nakakauwi. May mga kamag-anak din na nakiisa sa pambihirang pagtatagpo. Isang reunion na hindi nila inaasahang magaganap. Kaya katapat niyan, dapat ay masayang salo-salo. At may pahabol pa kaming regalo. Buksan mo. Sige, buksan mo. Yung isa. Salamat. Ma'am, may cellphone. Yes. Salamat po. At least meron na kami pilitin sa isa't isa. Salamat. Matapos ang masayang kainan, dito na dumiretso ang pamilya para makapag-alay ng dasal sa yumaong ama. Hindi raw naging mabilis at madali ang paghilom ng mga sugat ni Nanay Magdalena. Pero sa kanyang pagbabalik dito, napatunayang kayang palitan ng mga ngiti ang luha at galit ng nakaraan. At ito'y kung muling makakapiling ang mga mahal sa buhay.